Magandang araw po mga kababayan. Napahanga po itong si Representative Leandro Liveste sa katapangan at pagiging independent ng isip po ni Congressman Kiko Barsaga. At ito, basahin muna natin ang kanyang sinasabi. Hanga ako sa kanya. So, tinutukoy niya is si Representative Kiko Barsaga at I think kailangan natin ng mas maraming independent voices sa Kongreso. Yes, tama po yan mga kababayan. Ibig sabihin, hindi yung sunod-sunuran kay Martin Romualdez sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung mali po ang kanilang gustong ipagawa sa mga congressman. Tama po yan, no? Wala namang masama kung susuporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang importante ay yung hindi po sila nagpapasuhol. Sumusuporta sila siguro kung tama yung ginagawa. Pero kung mali ang ginagawa, kailangan nilang mag-voice out. Kung kapakipakinabang naman para sa taong bayan, bakit hindi nila susuportahan? Pero kung pagnanakaw, tama po na dapat magkaroon ng mas maraming independent voices sa Kongreso. At yan po ay kasama din itong si Leandro Liveste na kung saan ibinulgar niya na itong si Vince Dizon at ang kanyang mga tauhan may mga konektado pala sa mga kontraktor. Itong si Vince Dizon actually mga kababayan natin, no? Nagkukunwari lang po ito na talagang nag-iimbestiga ng matinding corruption. Mukhang may ibang intention ito. Dahil lumalabas na itong si Vince Dizon pala ay may plano ring tatakbo sa pagka-Vice President pagdating ng 2028. Kita nyo po mga kababayan natin, no? Ginagamit nila ang issue ng corruption. Pero hindi nila gusto patunayan kung sino ang tunay na magnanakaw. Tingnan nyo, hindi nila pinapaimbestigahan si Martin Romualdez, si Saldico. Gusto nilang pagtakpan. ICI, tinatago nila ang tunay na investigasyon. Kaya maraming salamat, no, sa mga batang congressman at may paninindigan. Anyway, pakinggan muna natin mga kababayan itong maikling interview ng Billionaire News Channel kay Congressman Leandro Liveste kung saan ay ibinunyag niya ang pagiging isang magnanakaw, corrupt na taga DPWH sa kanyang nasasakupan. Actually, main pinesenta ko sa aking press con kahapon ay biglang bagong congressman, nilapitan ako ng mga kontraktor at ang aking dating district engineer ay lumapit din sa aking opisina, nagsasabi may mga kontraktor na nag-aasikaso daw na pondohan ng DPWH ang iilang mga proyekto sa aking. Tingnan nyo ha, ganun po kadali sa kanila magpundo ng anumang proyekto sa mga distrito. Ganyan po kadali sa kanila mga kababayan po natin. Patunay na wala po silang takot, patunay po na talagang talamak ang korupsyon sa gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Diba? Wala po silang takot eh. Imagine mo, billion-billion yung nawawala na dapat ay mapupunta po yan sa mga proyekto na kapakipakinabang sa lahat nating mga kababayan. Flood control, napakagandang proyekto yan actually. Kung nagamit lang nila na maayos, hindi siguro ganito tayo ka binabaha. Kaya believe po tayo dito po sa mga congressman na mga may ingay sa mga bata pa sila. Kasi yung mga matatanda na po dyan na nasa kongreso, malamang, no? Yumama na yan. Kung hindi sila kontraktor, sila po ay kasabwat sa mga pagnanakaw. Siguro nung panahon ng mga nakarang administrasyon, kasama siguro sa administrasyon ni President Duterte, nakagawa po sila ng mga pitik-pitik. No? Pero ngayon kasi talagang hindi na pitik-pitik eh. Jab-jab. Talagang lantaran po yung kanilang ginagawang pagnanakaw. At kung walang SOP na 25%, hindi nila bibigyan ang sino mang kontraktor. At yan po yung kinanta ng mga diskaya. Okay, patuloy natin to. Distrito. Bago pa lumabas at natanggap ko ang kopya ng budget ng DPWH. So, hindi lang po ito nilalako daw ng DPWH pag may budget na. Grabe, nilalako lang, no? Naghanap po sila ng punduhan ng mga congressman. Sila ang nagsusulat ng budget na isinusumite ng DPWH sa Kongreso at hindi pa ginagalaw ang ibang mga proyekto na in-insert po na ito. Kaya I'm thankful for this opportunity to speak with you, ma'am, on live television because this is not an issue about one undersecretary resigning. We need to change the 2026 budget because if we do not, we are allowing projects that were paid for by contractors to be funded by taxpayers' money. So, maganda yan. Dapat talagang scrutinize nila ng mabuti.
lalong-lalo na po itong proyektong infrastructure. At hindi lang po sila pupokus dito po sa budget ng 2025. Dapat itong mga batang congressman na ito, no, tulungan nila din si Kiko Barsaga na gumawa ng kanilang independent investigation at itulak nila mismo sa Kongreso, magpadami sila diyan, no, at ibulgar kung sino yung mga magnanakaw diyan sa Kongreso. Kasi kung talagang ang kanilang advokasya ay mapanagot yung tunay na mga magnanakaw, dapat magkaisa po sila. Dapat magtulungan po sila. Lalong-lalo na po, no, makiisa po sila sa mga ginagawang pag-iingay ng taong bayan patungkol po sa anomalya ng korupsyon. Dito kay Congressman Kiko Barsaga, wala na tayong diyan duda. Dahil talagang napaka sipag nito. Tingnan mo ngayon, ang daming complaint kaso na kinakaharap. Ngayon kakasuhan din po itong si Congressman Kiko Barsaga ng lakas CMD dahil sa kanyang pagdawit po kay Martin Romualdez na involved po sa anomalyang flood control na ito. So, kung magagawa nilang patahimikin ang isang congressman, paano pa kaya ang mga ordinaryong tao? Kahapon, nagrally yung mga makakaliwa, pero ano ba yung sinisigaw ng mga makakaliwa? Ito panoorin natin ha. Wala pong Martin Romualdez at wala rin pong Saldico, lalong walang resign Bongbong Marcos. Ito tingnan nyo po mga kababayan ha. Inikot ko po yung lahat na mga nagrarally. Tingnan yung kanilang ginagawa. No, ito is cover up din and protecting Martin Romualdez, Saldico and Bongbong Marcos. Wala silang panawagan na resign. Meron ng panagutin, singilin. Of course, sinasama na naman nila yung mga Duterte. Ito tingnan nyo po. Tingnan nyo po ha, walang walang nababanggit na Martin Romualdez, walang Saldico, puro Marcos, pero walang Marcos resign na panawagan dyan. Yung mga ibang placard na hindi iniwasan ko lang. Bata pa kayo mga? Years old pa lang. Tingnan nyo po mga kababayan ha, yung ibang rally po anti-corruption, malinaw din po na ito po is cover up and pagtatakip po actually sa katauhan po nitong si Martin Romualdez. Kasi hindi po sila sumisigaw ng Martin Romualdez panagutin or ikulong. No? Wala pong ganon sila, panagutin lang, panagutin. And more on, more on DPWH po. Yung kanilang panagutin, no? Sara Duterte singilin. So, malinaw po na ito ay propaganda and mukhang pandit din po nitong si Martin Romualdez, itong mga rally, nitong mga makakaliwang grupong ito. Yung inakala po natin, estudyante rin, di ba? So, sayang lang kung talagang lumalaban po sila sa corruption, dapat, no, sentrohin nila, pangalanan nila kung sino yung tunay na involved. Kaya, napaka-tapang po para sa akin, no, nitong si Congressman Kiko Barsaga, kasi kaya niyang pangalanan, mga kababayan po natin, no? Kaya niyang lantaran, ituro si Martin Romualdez, Saldico, Sandro Marcos, ibang congressman pa, Bongbong Marcos, sila Abalos, at kung sino pang involved sa mga maanumalyang flood control na ito. Kaya dito tayo makiisa po sa sinusulong nilalaban ni Kiko Barsaga ng United People's Initiative, ng Hakbang ng Maisog, para panagutin at talagang ikulong itong karapat-dapat ng mga involved sa anumang proyekto ng flood control na ito. Hindi lang yung mga contractor, hindi lang yung mga DPWs. Konti, kongreso o yung nasa Malacanang kung kinakailangan. Di ba? So, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.